Posible daw kasing masalba itong si Digong. Pag maging independent ang Mindanao, meron daw tutulong sa kanya. Siguro naman ay nabasa nyo na kung sino yon, yung dating speaker. Okay. Anyway, kailan pa yan? Ganun ba kadali ang proseso dyan para kayo'y maging independent? Sige, sabihin na natin, a year or 2. Pero paano kung lumabas yung warrant of arrest ngayong taon? O di wala rin. Di ba? Etong si Digong talaga kakaiba, no? Kung ano-ano na ang naiisip. Gagawa at gagawa ng paraan, hahanap at hahanap ng lusot, pero alam niya sa sarili niya na wala ng lusot, na wala ng paraan. Pero siyempre, nagpapakasakali pa rin yan. At pwedeng gamitin ang lahat ng options niya. Kalimitan sa mga options na yan ay hindi pabor siyempre ang ating mga kababayan. At lalong hindi pabor ang nasa Malacanang. Kaya good luck. Mindanao kasi ay kinakawawa daw. Madalas na, napakarami na daw na nagdaan na administrasyon at laging kawawa daw ang Mindanao. Marami tayong kakilala dyan sa Mindanao. Sa tingin ko, hindi naman sila kasing kawawa ng mga nasa Ilocos. Yun daw diba? Kasi kung nakikita niyo po, etong mga lugar na ito, lugar ng mga Duterte at lugar ng mga Marcos, makikita talaga natin na maraming problema. Kalamidad man yan, o anumang problema sa ekonomiya, problema sa peace and order, at marami pa pong iba. Pero yun ang pinagmamalaki na itong dalawang pamilyang ito. Yung tipong, yung sarili niyong baluarte ay hindi niyo mapabuti. Tapos gusto niyo talaga yung buong Pilipinas, kuno ay kaya niyong mapabuti. You see, lalong napasama, lalo tayong nalugmok, lalong palubog ang ating bansa. Dahil sa dalawang pamilyang ito, yan po ang nakikita natin. Ito ang nakakatuwa dyan. Kasi nga daw, kinakawawa madalas ang Mindanao, sabi nga natin si Duterte. Pero, sabi dito, naka-6 na taon si Duterte as president of the country. Tapos sabihin niya, dami ng presidente ang nagdaan, walang nangyari sa Mindanao. You see? Okay? Abay, pinagbigyan na itong damuhong ito ng pagkakataon para ayusin ang Mindanao, kuno na sinasabi niya na kinakawawa at laging huling-huli pagdating sa maraming oportunidad. 6 na taon. Ano nangyari? Wala, dahil iba po ang inatupag. Ang inatupag ay kung paanong ang kanyang buong angkan ay manatili sa pwesto. Yun yung kanyang trinabaho sa nakikita natin. Ilang bilyon ba ang na-allocate sa distrito ni Pulong na anak niya? Ilang bilyon daw yun sa loob ng 3 taon? 51 billion. Pero ngayon po ang Davao City, ang kalakhan ng Davao ay binabaha at napakaraming problema. Abay, ilang dekada na nasa pwesto ang mga Duterte dyan sa Davao. Sino lang ba ang nagsasabi na ang Davao ay cleanest, safest, at most developed? Sila lang mismo. Puntahan niyo po ang Davao. Nako, ay yung munisipyo or yung city hall dyan sa Davao, mukhang napakalayo ng agwat sa isang municipality or municipal hall dito sa amin sa bayan ng Banton. Di hamag na napakaganda ang amin. Kesa dyan sa city hall ninyo na napakaluma. Yun ay isang simbolo sana na kahit papano nakikita na may pag-unlad ang isang lugar. Sa sentro pa lang, okay? Yung sinasabi nga natin, yung city hall, okay? Yan po ang nakikita natin na maliwanag, nakabaliktaran ang mga sinasabi ng mga taga Davao. Dahil siguro hindi nakakarating sa ibang lugar itong mga taga Davao, At ang kanilang pagkauto, yung paniwalang-paniwala na sila sa mga Duterte. Kaya ganyan, limitado ang pag-iisip na itong mga taga Davao. Good luck sa inyo.